Further, we have highlighted the roles played by law enforcement agencies through the PNP Anti-Cybercrime Group and their international counterparts to complete our whole-of-nation approach in co-creating a safer cyberspace. Pag-usapan nga natin, Attorney Praise, yung mga iba't ibang stakeholders and duty bearers sa usaping ito. O Attorney Kat, and sa akin, unang-unang duty bearer ay ang mga magulang or mga parents in ensuring that their children are safe in the cyberspace. At maging sa loob man o sa labas ng bahay, sana ina-ensure ng mga magulang ang kaligtasan ng kanilang anak. Sila kasi ang may pangunahing tungkulin na mabigyan ng tamang aruga at pagmamahal ang kanilang mga anak. Nababantayan ba nila ang kanilang mga anak na, for example, babad na babad sa internet, inuumaga na, madaling araw na, nakatutok sa internet, alam ba nila, malalaman ba nila kung meron na palang mga banyaga na umaabuso at nag-exploit sa kanilang mga anak? Ang tanong nga dyan, Attorney Kat, bakit yung mga anak nila mas pinipiling magbabad sa internet or cyberspace instead na kausapin ang mga magulang nila? So, kailangang mag-build or mag-foster ng relationship sa kanilang mga anak, di ba? Para mas nag-open up yung kanilang mga anak. At base nga sa ating pagsasaliksik, nakakalungkot, Attorney Praise, hindi ba, na nadiskubrihan natin na ang mga magulang pa mismo ang umaabuso, sexual na pang-aabuso sa kanilang mga anak. At binibenta ang mga images and videos ng anak nila sa mga foreigners abroad na nagko-consume ng mga child sexual exploitation materials na ito. At minsan pa nga live streaming, sabay nilang ginagawa kasama ang kanilang mga anak. Nakakalungkot, Attorney Praise. Oo, sana nga ay mga magulang, mas dumami ang magulang na talagang nagbabantay at nagmamalasakit sa kanilang mga anak. Ngayon, paglabas ng mga anak nila sa kanilang bahay, syempre madalas ang mga ito ay pumupunta sa eskwelahan. Kaya pumapasok ngayon dito ang importanteng role ng mga guro or mga teachers at yung mga eskwelahan. Nababantayan ba nila ang mga estudyante nila ng mabuti? Vigilant ba sila sa pagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga estudyante? Kasi meron kasing mga red flags kapag ang isang bata ay naaabuso na o may pinagdadaanang matindi. Di ba, Attorney Praise? Meron ba silang guidance counseling? Tama. Kapag ba nakita nilang nandyan yung mga suspicious o mga red flags na tinatawag natin, ano yung steps na tinitake nila para matugunan ang Kaya problema? nga, Attorney Kat, importante yung child protection policy ng mga eskwelahan. Na sana ito ay nakaakma or aligned sa ating mga batas, lalo na yung anti-OSAIC law. Nandoon, pwede nilang ilatag yung mga proseso na susundan kung halimbawa ang bata magsusumbong sa teacher o ang teacher mismo makakita nitong mga red flags na ang bata ay inaabuso sa kanilang eskwelahan. Merong mga ganong estudyante. At Attorney Praise, pag-usapan naman natin ang role ng simbahan. Ano naman ang malaking maitutulong ng ating simbahan sa usapin na OSAIC? Paano masusugpo ang OSAIC bilang krimen? Alam mo, Attorney Kat, naisip ko nga, yung ating kasing mga simbahan, ito ay malapit sa puso ng mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino, di ba tayo mga Pinoy, we're very faith-driven ba? Malapit sa atin ang faith natin. Kaya ma-impluwensya ang mga simbahan at pwede nilang impluwensya ng kanilang mga membro na mas maging aware about anti-OSAIC, law, at kung paano nila mapoprotektahan ang sarili at ang kanilang mga anak. Malaki ang responsibilidad ng simbahan pagdating sa values formation ng mga pamilya at mga komunidad. At mas mapapalakas yung yung moralidad ng Pilipino, ng mga communities kung nasaan itong mga simbahan na ito. At ang mga simbahan, malaki ang naitutulong nila sa mga awareness raising campaigns. At ano naman ang ating pwedeng asahan sa ating kabataan, sa youth? Oo, ang ating mga kabataan, syempre, ma-impluwensya din yan sa kanilang mga kapwa kabataan. Kaya sana, mas dumami ang aware ng mga kabataan kung ano itong mga dapat nilang i-watch out kapag sila ay nasa internet, kung paano sila makapag-iingat pag nasa internet. At kapag tingin nila ang kanilang kaibigan o kaklase ay nabibiktima na, ano ang mabuting gawin nila para sa kanilang
kaklase o kaibigan, di ba? Mag-report. Sana lalapit sila sa nakatatanda, wag nilang hakayaan lang na nabibiktima na pala ang kakilala nila, ang kapwa nila bata. Tama, kasi alam mo, Attorney Ka, yung mga kabataan, usually sila yung unang nakakaalam ng mga nangyayari sa kanilang mga kaibigan, kabarkada. Kaya, dapat sila mismo aware kung may mali nang nangyayari. So, yun, patuloy silang mag-aral, manaliksik, diba? Bilang kabataan, maraming mga resources dyan. Kaya naisip ko nga sa mga barangay, nandoon yung mga tauhan, mga resources din na pwede nilang lapitan, di ba, Attorney Ka? Dapat maging vigilant ang mga bata. Dapat alam nila kung paano nila poprotektahan ang sarili nila. Sana maramdaman nila na may mali na nangyayari para maagapan sa lalong madaling panahon. At dahil na-mention mo, Attorney Praise, yung tungkol sa barangay, ano naman kaya ang crucial, vital role ng barangay, ng mga LGUs, local government units, sa paglaban sa OSAEC? Oo, alam mo, Attorney Kat, sa batas kasi natin, di ba na pag-usapan na rin natin to sa mga nakaraang episode. Ang mga local government units kasi, sila ay merong mandato rin sa RA 11930 na magkaroon ng mga ordinansa na kung saan nilalabanan ng OSAEC sa kanilang mga kanya-kanyang komunidad. At yun, pwede nilang ipasa itong mga ordinansa na ito na kung saan hindi lamang nag-raise ng awareness, kundi nag-aalat ng mga resources, nag-i-invest into mga facilities kung saan mas mapoprotektahan yung mga kabataan at pamilya sa kanilang mga komunidad. At kasama sana sa pag-aalat ng resources ay yung sana mapunta yun dun sa pagbubuo ng mga multidisciplinary teams, di ba, Attorney Praise? Anong ibig sabihin mo sa multidisciplinary team? So, ang multidisciplinary team, nagtutulong-tulong ang, halimbawa, andyan ang kapulisan, may representative ang pulis, meron ang social worker, yung mga first responders na tinatawag. Meron din, pwedeng sumali ang isang abogado para mabuo ang multidisciplinary team. At saka sana yung reporting mechanisms, pag-aralan sana ng mga LGUs kung paano ma-enhance yung reporting mechanisms nila pagdating sa specific to OSAEC. Oo. Kasi, Attorney Ka, parang minsan hindi alam kung saan magsusumbong yung mga kabataan, mga magulang o mga guro, saan sila pupunta. Kaya sana, gawin itong madali ng ating mga LGUs at mga barangay kung alam nila agad saan sila pupunta kung meron silang gustong sabihin o isumbong. At sana rin para to sa national government naman natin, sana maging iisa na lang ang reporting hotline para hindi nakakalito, ano? Tama. So, ang daming ng mga roles na kailangang i-take ng iba-ibang miyembro ng ating komunidad, Attorney Kat. At yan, iniisip ko nga, napakarami nitong ating kwentuhan. Hindi matatapos ito sa isang episode. Kasi andyan ang civil society organizations. Yung binabanggit ni Attorney Erin kanina, financial institutions, ang corporate sector, may malaki ring bahagi sa paglaban sa krimen na ito. Napakarami pa nating dapat pagkwentuhan, Attorney Ka. At as I said, bitin ang isang episode, bitin ang isang season ng Cyber Chat. Kaya buti na lang, meron tayong season 3 ng Cyber Chat. And as we end today's Cyber Chat Season 2, let me thank all of our viewers for supporting CGPH production of Cyber Chat. Yung patuloy nyo pong panonood at pag-unawa sa mga issues, the causes of these cyber threats, and recommendations to address these issues coming from our guests truly inspire us to continue producing this talk show. Sana po ay maging daan ito upang maiparating ang usaping ito sa mas nakararami. This platform allows us, as well as other frontliners like us, to share our stories of what we do out in the field. And hopefully these stories touch your heart and move you to help us co-create a safer cyberspace for our children. Muli po, ako ay nagpapasalamat sa CGPH at sa lahat ng bumubuo ng Cyber Chat production team and creative team. Maraming salamat po sa opportunity at sa tiwala na inyong ipinagkaloob sa akin since season 1 pa. Maraming salamat, Attorney Ka. Mamimiss ka namin. Aasahan namin ang iyong pagbisita sa season 3. Kami po ay pansamantalang magpapaalam while we are preparing for our Cyber Chat Season 3. Ako ang inyong katropa, Attorney Praise. Here is your Attorney Kat, signing off. Ang Cyber Chat Season 2.
pakikilahok ng kabataan sa proseso ng pagtaguyod ng safer cyberspace ay paraan para baguhin ang narrative of hero and victim. Di ba tayo napapagod na merong tagapagligtas, merong victim? Eh kung i-empower natin yung victim para kaya nilang iligtas sarili nila when they are put in a certain situation. Let's think of it this way. Kapag ang bata hininga ng picture o video na malaswa, pwede silang humindi. Pwede silang tumakbo sa nearest authority. And that's what's needed in our society. Kapag ini-ingrain natin sa isip ng mga bata na mahina kayo, kailangan nyo ng tutulong, wala kayong magagawa on your own, teka lang, nawawala tayo sa purpose natin of anti-cybercrime or anti-OSEC. If we want to stop the OSEC problem, we talk to the victims. We turn those victims into warriors. Kaya importante ang pakikilahok nila. Bakit? At the heart of it all, young people are digital natives. Kaya nila mag-manipulate ng pictures, ng videos, no, ng assignments para gawing pasado ang hindi. Kaya nilang gawin yun. We can turn them into the warriors that we need so that we no longer have to put everything out on the battlefield. Isa pa, we need to invite our young children to participate. Why? Kasi they have the power to. Let's look at the analogy of 5 loaves and 2 fishes. Nung hininga ni Jesus ang bata ng tinapay at isda, di niya hininga na gawin mo ang 1,000 tinapay. Magpa-bake ka sa nearest bakery ng 1,000 tinapay. Hiningi niya ang 5 tinapay at 2 isda para magkaroon silang makakain at pinarami ni Jesus. And that's what we need from our children today. They don't have to bring everything. They don't have to enhance their skill set. We have the opportunity to make it grow. But before we can make anything grow, you need to have a seed. And they hold that. Additionally, siguro kahit nakasuot ako ng gomburuza ngayon, isipin nyo, ako si Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. I think that narrative is twisted. The young people are the future, but the young people are also here in the present. And we need to accompany them so that from the present, they can bring them to a brighter future. And they can only do that if they are part of the process. Hindi mabubuo ang whole nation approach for the children kung wala ang kabataan.